Ang Korte Suprema ng Pilipinas ay pinawalang saysay o tinanggihan ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte dahil ito ay lumabag sa probisyon ng saligang batas na nagbabawal sa higit sa isang impeachment proceedings laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Ito ay batay sa 1-year rule ng Saligang Batas ng Pilipinas na nagbabawal sa paulit-ulit na impeachment proceedings laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Narito ang mga pangunahing punto mula sa desisyon ng Korte Suprema. Una, napag-alaman ng Korte na ang mga naunang impeachment complaints o petisyon labang kay Vice President Duterte kahit na ito ay naaksyonan lamang ng committee level ng House of Representatives ay itinuturing ng impeachment proceedings. Kaya't ang kasalukuyang reklamo ay ipinagbawal dahil sa 1-year rule. Ikalawa, binigyang diin ng Korte ang kahalagahan ng due process at patas na pagtrato sa lahat ng yugto ng impeachment process. Ikatlo, ang desisyon ay unanimous 13-0 na nagpapalakas sa mga limitasyong konstitusyonal upang maiwasan ang pang-aabuso sa proseso ng impeachment. Ikaapat, hindi pinawalang sala ng Korte si Duterte sa mga paratang, ngunit idineklara nitong labag sa konstitusyon at walang bisa ang impeachment complaint. Ikalima, epektibong pinigilan ng desisyon ang nalalapit na Senate impeachment trial na maaaring magdulot ng panghabang buhay na pagbabawal sa paghawak ng pampublikong posisyon kung siya ay mapatunayang nagkasala. At ika-6, pinayagan ng Korte na maaaring magsampa ng bagong impeachment complaint ngunit hindi bago ang Pebrero 6, 2026 bilang pagalang sa 1-year bar. Mahalaga ang desisyong ito sa pagpapatibay ng mga constitutional na proteksyon laban sa paulit-ulit na impeachment attempts sa maikling panahon na nagsisiguro ng katatagan at katarungan sa mga prosesong pampulitika. Tumutukoy ito sa Artikulo 11, Section 3 ng 1987 Saligang Batas ng Pilipinas, Impeachment Proceedings at 1-year bar. Ang kasong ito ay sumasalamin sa mga prinsipyo sa ibang jurisdiksyon kung saan ang impeachment o katulad na proseso ay nire-regulate upang maiwasan ang pang-aabuso o harassment sa politika tulad ng probisyon sa impeachment sa Saligang Batas ng Estados Unidos. Kung lulubin sa susunod kong video ay para naman sa detalyadong pagsusuri tungkol sa proseso ng impeachment at mga konstitusyonal na proteksyon mula sa perspektibo ng international na batas kasama ang mga kaugnay na prinsipyo at paghahambing ng mga kaso. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pag-share at like sa aking uploaded videos. Manatiling kalmado at mahinahon at mapayapa sa ganitong mga usapin at sitwasyon.